Tumatayo ako ngayon upang makiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa naganap na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School noong ikalabing-walo ng Agosto. Nakikisa rin ako sa pagdadalamhati ng buong pamayanan ng Ateneo de Zamboanga University, lalo na ng mga mag-aaral, guro, kawani at mga pamilyang direktang naapektuhan ng trahedyang ito. 2 kabataan na naman ang nasawi sa isang insidente ng karahasan sa paaralan. Ang biktima at umano'y bumaril, parehong menor de edad. Ginong Pangulo, hindi lamang ito usapin ng seguridad sa paaralan. Inilalantad din nito ang agarang pangangailangan tugunan ang kalagayan at kapakanan ng ating mga kabataan, kabilang ang kanilang mental health at ang panganib na kinakaharap nila sa paaralan, sa tahanan at online. Nakapanghihina ng loob at nakakagalit ang trahedyang ito. Panahon nang gumawa tayo ng mas matatag at magkakaugnay na hakbang upang wakasan ang karahasan sa ating mga paaralan at matiyak na hindi na ito mauulit. Walang magulang ang dapat magatid sa kanyang anak sa paaralan ng may pangamba. Tulad ng mga simbahan, ang ating mga paaralan ay dapat ituring na sagradong lugar. Walang batang dapat magtago sa ilalim ng mesa dahil nangangamba siya para sa kanyang buhay. Schools are not battlefields. They are places where children should feel safe enough to learn, make friends, and imagine their future. Now, 2 young lives have been lost. Families have been plunged into grief, and a nation is left asking once again, how could this happen? Ang trahedyang naganap sa Ateneo de Zamboanga, ang pangalawang school shooting sa bansa kung saan ang shooter ay nagmumula sa kabataan sa loob ng ilang buwan. Mga kasama, alam kong kaisa tayong lahat sa layuning hindi dapat maulit ang ganitong karahasan sa anumang paaralan sa Pilipinas. Hindi na ito dapat ituring na isolated incidents. Kailangan na nating harapin ang katotohanan. Ang panganib na ito ay pumasok na sa ating mga silid-aralan at ito ay banta sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Hindi dapat ito nangyayari sa ating kabataan. Kaya naman, buo ang aking suporta sa investigasyon ng Philippine National Police, ng DILG at ating mga law enforcement agencies. Kailangan nating malaman kung paano nakuha ng isang menor de edad ang baril, paano ito naipasok sa loob ng paaralan. Siyasatin natin ang bawat pagkukulang sa pag-iingat ng mga armas, sa seguridad at pagtugon sa mga babalang maaring hindi natin nakita bago ang insidente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, iwasan natin ang padalos-dalos na pagpapasya sa anumang konklusyon. Hanapin muna natin ang katotohanan at higit sa lahat, yakapin natin ng walang pag-aalinlangan ang buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Thus, I urge the public to refrain from viewing, downloading, and sharing any live stream or recording of the incident. The circulation of such material deepens the trauma of the families and the school community and violates the dignity of the children involved. I also call for the full implementation of the Basic Education Mental Health Law, or RA 12080. I call for support and counseling to be given to the victims' families, students, and the entire community. Ginong Pangulo, kailangan natin ng malawak at sistematikong pagtugon mula sa regulasyon sa pagkuha ng baril, inspeksyon at seguridad sa paaralan at maging ang pagsubaybay sa social media at mga marahas na content na maaring na-access ng kabataan online. We owe our children more than condolences after another tragedy. We owe them schools and communities where they can learn, live, play, and grow in peace. Pananugatan ng pamahalaan at ng buong lipunan ang kaligtasan ng ating kabataan. Hindi natin maaring hintayin may panibagong buhay na mawala
bago tayo kumilos. Panahon na. Thank you, Mr. President. Thank you, our dear Senate President. We commiserate with our dear colleagues who mentioned a lot of initiatives that we are doing here in the Senate, Majority Leader, and that's the reason why we are all here today. Thank you. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, before we recognize Senator Robin Hood Padilla, unless it's the same topic po. Do we Kasi refer or- Yung referral will be later. Okay, maybe recognize the distinguished colleague, Senator Robin Padilla. The distinguished gentleman from the great province of Camarines Norte and Nueva Ecija, the honorable gentleman Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ng ating Ginoong Pangulo ng Senado, Senator Sherwin Gatchalian, sapagkat, Ginoong Pangulo, ako po mismo ay galing sa Zamboanga. Nung nangyari po ito, ako po ay nagtungo kaagad doon, sapagkat napakadami pong lumabas na fake news. At bilang ako po ang itinalaga nyo na chairman ng public information at mass media, nagpunta po ako doon at nakipag-coordinate po ako sa paaralan at sa pulisya para po kaagad na maresolba kung ano yung mga fake news na lumalabas. Kasi marami po yan. May sinasabing 4 ang napatay, 9 ang nasaktan. Wala pong katotohanan yun. Ang totoo po ay 2 po ang namatay na atin pong mga kabataan at 1 pong babae ang nasugatan. Ang malungkot po dyan, Ginoong Pangulo, at nais ko pong iparating sa ating mga kasama na tunay po yung sinabi ng ating Ginoong Pangulo na may problema po tayo sa social media. Sapagkat yung pagkakagawa po nung bata ng kanyang video, naka-live po siya, Ginoong Pangulo. Ito po'y parang ginawa niyang game. Kung ano po yung nakikita natin na laro, ganun po niya ginawa. Pati po yung anggulo ng kamera, anggulo ng baril, pati po yung hingal. At hindi po rin kaila na doon po sa Tacloban, yung naganap po sa Tacloban, nabanggit na rin po yung true crime community. Ito po yung samahan sa dark web, sa internet, na nag-glorify po ng mga ganitong klaseng pangyayari. Na binibigyan po nila ng parang parangal pa yung mga kabataan na gumagawa ng ganito sa kanilang paaralan. Kaya po ang hiling ko sa ating mga kasama na kaagyat po nating maresolba kung ano, lidak po ito eh. Matagal na po itong natatandaan ko po, ito po'y sinuportahan din ng ating majority floor leader nung naandyan po tayo sa lounge ni Senator Mig Subiri at patungkol po ito doon sa edad ng mga bata na gagamit po ng social media. At yan din po ay sinundan din po ng ating Ginoong Pangulo. Kaya hinihingi ko po sa inyo na ito po ay clear and present danger. Marami pong nabanggit na nandyan din po yung juvenile justice law, andyan po lahat yan. Yan po siguro pagtatalunan natin yan ng matindi. Pero ito pong sa social media ban sa mga kabataan, sana po ay harapin natin kagyat. Dahil ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay clear and present danger. Kitang-kita na po natin eh. Na ginawang game. Kaya sana po, ang hiling ko, bilang kasunod po ng inyong talumpati, Ginoong Pangulo, ay kagyat po natin maresolba ang suliranin natin dito sa dark, tinatawag nilang dark web. Na ito po ay kumakalat na, nagiging kulto na po ito. Nagkakaroon po ito ng mga recruitment sa mga paaralan at kung titingnan po natin kung sino pa po yung tinatawag na matatalino, sila po yung nare-recruit. Kasi sila daw po yung mga matatagal na nakaharap sa computer, sa internet. Kaya ito po talaga, mga mahal kong kasama,
ay iniimbitahan ko po kayo. Ako po kasi nagpunta doon. Talaga pong, pati po yung mga nakausap ko, mga bata doon, na nagkaroon ng trauma doon sa nangyaring insidente. Lahat po sila ay talagang nagsasabi na meron pong problema tayo sa internet. Diyan po sa social media. Kaya po next week, Ginoong Pangulo, bali po sa ating usapan, i-sponsoran ko na po yon. Dahil meron na po akong mga membro ng komite, hayaan niyo po ako ma-sponsoran po ang bill na ito next week. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat.